Gon at Killua mga tol, nagbabalik nga finally sa kwento. Napakatagal nga nilang nawala na parang hindi na nga si Gon ng bida. Chapter 345 pa nga yung huli at na-release nga yun mga tol 2014 pa. Kaya tingin ko malaking sinyalis nga to mga tol ng pagsunod nila sa Dark Continent. So Hunter x Hunter chapter 414 at ang title nga nito ay Allies. Nagsimula ang chapter mga tol sa room 1007 kung saan kumilos na nga dyan ang Royal Army ng First Prince na si Kanjidol. Una pinatay niya nga gamit ang kutsilyo ang isa sa mga gwardyang natutulog dyan sa taas ng double deck. Matapos saksakin ito, itinakluban niya nga lang ng kumot habang hype na nga siya dyan at naiisip na napakasarap nga raw sa pakiramdam. At kumukulo na nga raw ang dugo niya pati na ang buong katawan niya sa sobrang excited. At kasunod niyan ang pagpatay niya naman sa isa pa sa mga gwardya na natutulog dyan sa baba. Tinakluban niya nga ng una ng ulo nito sabay saksak niya nga dyan mga tol. At dito nagbibihis na nga siya habang patuloy niyang binabanggit ang salitang martial law. 5 minuto na nga lang daw ang natitira bago ang deklarasyon pero talagang hindi na nga siya makapaghintay. I-declare na nga raw agad dito at talagang papatay niya raw ang kahit na sinong humadlang sa kanya. Mas suitable nga raw sa nature niya ang pakikipaglaban at mas napapagod nga raw siya sa kakaisip at pagpaplano. Dito naman sa labas ng room ng 1007 ipinapakita ang dalawang gwardyang ito at napansin nga nila ang mga galaw ng mga gwardya ng First Prince Benamin. Kaya pumasok nga ng kwarto ang isa sa mga gwardya na ang pangalan ay Rice. By the way mga tol, hindi ko sure kung tama yung mga translation ng mga pangalan lalo na yung mga bagong karakter dahil sa hindi nga ito yung official translation mga tol. Anyway, pagpasok ni Rice, sinabi ni Basho na natutulog daw ang prinsipe. Kaya sa kanya na nga lang daw sabihin kung ano man ang ire-report nito. Pero nandyan nga lang sa upuan si Lucerus at nagsalita at sinabing gising nga raw siya. At nagutos nga siya na dalhan siya ng tubig at nauuhaw siya. At dito nag-report nga si Rice sa mga napansin nila sa labas. Sinabi niya na yung dalawang sundalo ng First Prince na merong mga ability nasa harapan ng room 1009 at mukhang meron nga raw nangyayari sa loob ng room na yun ng Ninth Prince. At dito napatayo na nga si Lucerus mga tol at sinabing mukhang nagsimula na nga raw. Nagtanong naman si Basho kung ano ba ang nagsimula na yon at sagot nga ng prinsipe ang special martial law. Ituturing ba raw ng mga yun na ang pagkamatay ng Ninth Prince isang terrorism o i-claim na ang Ninth Prince mismo ang mastermind sa mga nangyari. At nagbigay na nga dyan si Lucerus ng utos. Kailangan nga raw pumalag ng mga gwardya kahit na ano pang mangyari. Kunin ng mga ito ang mga weapon nila at ilagay within reach. Dahil once na na-issue nga raw ang special martial law, talagang babaril nga raw ang mga royal guards nang walang hesitation. Nagutos rin ito kay Rich na i-hold ang royal army na nandyan sa kanila at wala raw gagawin ang mga royal army na yun sa mga miyembro ng Hunter Association. Kaya gawin nga raw nito ang makakaya niya. Sagot naman ni Rich, tingin niya natutulog ito sa ngayon at dagdag ni Lucerus kung merong paggalaw sa labas bago ang martial law nakatanggap na nga raw sana sila ng radio report. Kaya magmadali nga raw ito at wag hayaang makaalis ng kwarto ang Royal Army. So napakarami palang alam ni Lucerus mga tol sa mga maaaring mangyari. Matatanda na parang wala nga siyang masyadong pakialam sa nangyayaring succession war pero hindi nga ganun na ipinapakita niya rito mga tol at mukhang may plano nga talaga siya. Kaya siguro isa siya dun sa mga prinsipe na hindi nga alam ni Benjamin kung nasaan na. Bukod doon siya nga ang benefactor ng Char family mga tol kaya siguradong pinagplanuhan nga talaga nila ang mangyayaring ito sa succession war. Utos niya pa nga rito i-dispose lahat ng mga medicine at sunugin nga raw agad-agad ang mga ito at tinawag niya nga si Rice at sumama raw ito sa kanya. Sabi naman ni Basho di ba raw nasettle na nila yung issue sa mga gamot na yon sa Ministry of Justice. Pero sagot nga sa kanya ng isa sa mga gwardya pag na-issue nga raw ang special martial law talagang full control ang military at ang kahit na anong illegal talagang maglalagay sa kanila sa peligro. Sabi naman ni Basho kung ganun daw na hawak ng military ang kapangyarihan ano pa ba raw ang purpose ng gagawin nilang yan. Pero sagot nga sa kanya tumigil nga raw ito at gawin na nga lang daw nilang utos ng prinsipe. Dito naman mga tol sa pagpasok ni Reed sa kwarto ng mga gwardya nakita niya nga na pinatay na ni Kanjidol ang kasamahan nila. Makikita natin dito na talagang handa na nga sa laban ng dalawa at bali parehong ang nen-user ang dalawang yan mga tol. Tanong nga dyan ni Rich bakit raw ito pinatay ni Kanjidol? Sagot ng Royal Army self-defense nga lang daw yon at nauna nga raw itong umatake sa kanya. Sabi naman ni Rich ibaba nga raw nito ang sandata niya at i-explain ng mga nangyari at kailangan nga raw nila ng isang judicial investigation. Pero pumorma na nga dyan si Kanjidol mga tol at sinabi niya nga na okay lang daw na itapon niya ang sandata niya pero sino ba raw ang mag-iimbestiga sa kanya? At yun nga mga tol dahil pag martial law sila na nga talaga yung batas at parang silently nangyayari na nga yan sa
sa Pilipinas muli mga tol. Anyway, handa na nga ang dalawa sa laban mga tol, pero miyembro nga ng Hunter Association si Ridge. At ang utos sa mga Royal Army wag raw pakialaman ng mga ito. Pero gustong-gusto ngang lumaban na itong si Kanjidol at mukhang hindi niya na nga susundin ang utos na yun mga tol. Kat naman dito sa dalawang Royal Army na nandito sa harapan ng Room 1009. Sabi dyan ni Chamashi, wala nga raw response sa kung sino man na nasa loob. Sabi naman ni Yoshohi, rebellion daw yan against sa Royal Army. At napaisip nga siya rito na yung purge na gagawin nila sa Special Martial Law napakabilis na mangyayari kesa sa inaasahan niya. Pero mas pabor nga raw ito sa kanya. At ang ability niya nga raw built on sa pagpatay ng target sa pagkukumbine ng N at airball. Bali yung N nga mga tol, yun nga yung pagpapalabas ng aura. Ginagamit nga yun mga tol para maramdaman ng mga nasa paligid mo pati ng mga non-user. Pero vice versa, malalaman nga rin nila na gumagamit ka ng N. Hindi ko lang sure kung ano yung airball na sinasabi ni Yoshohi, pero mukhang kaya niya pumatay ng target within the range ng N niya. Pero dagdag niya pa, hindi raw suitable sa close combat ang ability niya. At dito mas pinapaliwanag pa nga ang N mga tol. Kung saan pag in-expand mo nga ang range ng N, magiging defenseless ka nga raw kung sakaling merong kalaban na makaka-penetrate at malapitan sa'yo. Hindi nga raw maisasabay ang paggamit ng Gyo, kaya kahit ang tama ng isang handgun, pwedeng maging fatal. Kaya ang paggamit nga raw ng Nen habang nakalerto ang ibang mga gwardiya, parang kakaharapin mo na nga raw ang kamatayan. Kung mas malawak nga raw ang range ng N, mas malaki yung chance na magkaroon ka ng kalaban na isang Nen user din. Kaya kung maka-encounter ka nga raw ng kalaban na merong automatic offensive ability, o di kaya naman isang team ng Nen user, kung saan ang isang nga gumagamit ng N, at ang iba naman gumagamit ng Nen projectile, siguradong kamatayan nga raw ang kakaharapin mo. At naisip niya nga mga tol, ang miyembro ng Hunter Association na walang iba kundi si Kurapika. Dahil sa ginawa nga raw nitong pagpapadami ng mga Nen user sa kalaban, naging komplikado nga raw ang lahat. Imposible na nga raw ngayon ang magtago nang hindi sila nadidiscover ng ibang mga gwardiya. Kahit na nga raw isense niya ang mga ito, talagang napakahirap. At dito sabi ni Chamashi, papasok na nga raw sila ng kwarto pag binigay na ang utos. Tinanong niya nga rin kung handa na ba yung si Yoshohi, at sumagot naman ito ng oo. At mula nga dyan mga tol, humawak na nga si Chamashi dyan sa balikat ni Yoshohi. At dito pinapaliwanag na nga mga tol ang ability niyang si Chamashi. Tinatawag nga itong Beelzebub isang manipulation type ability with semi-coercive nature. Kung saan pag humawak nga siya sa isang volunteer, pwede niya nga itong gawing immune sa mga atake. Pero pag natapos na nga raw ang immunity, ang hinawakan niya mapupor sa state of Setsu. At equal nga yun 10 times sa kung gaano niya katagal hinawakan ang volunteer. At pag natapos naman daw ang oras na yun sa Setsu, doon na nga marireceive ng volunteer yung 1/3 ng total damage na nanullify nila. At bali resulta nga raw yun ng aura backslash. So kaya pala magkasama silang dalawang mga tol dahil sa maganda nga yung combination ng ability nila. Si Yoshohi mawawalan nga ng depensa dahil sa gagamit nga siya ng N, pero dahil kay Chamashi manunullify nga nila yung mga ataking matatanggap ni Yoshohi. Although medyo mabigat nga rin mga tol yung kapalit dahil sa mapuporce nga si Yoshohi sa Setsu state kung saan hindi nga siya makakagamit ng aura o completely masya-shut off nga ito. At 10 times nga yung tagal compare sa kung gaano katagal nga yung immunity niya. Bukod nga dun hindi talaga totally immunity yon dahil sa meron pa ring matatanggap na 1/3 na total damage si Yoshohi matapos nga ang state ng Setsu. Pero mas okay na nga rin talaga yun kaysa tamaan ka nga ng napaka-deadling atake. Ito pa nga ang matindi mga tol dahil sa hindi raw kayang manullify ng ability na yan ang isang collaborative o joint type attack. At sa room nga ni Prinsipe Hulkenberg nga sila papasok mga tol. Well, hindi pa natin sure mga tol kung nandyan ba talaga sa room si Hulkenberg o Balsamilko. Pero ang atake nga ng Nine Prince mga tol siguradong isang collaborative o joint type attack. Although hindi pa nga confirm, pero kailangan niya nga talaga ng mga supporters niya sa tabi niya para gawin nga yan. Kaya maaaring mayari nga talaga mga tol ang dalawang gwardyang ito ni Prinsipe Benjamin. Anyway, cut naman tayo rito kila Kurapika. Tanong ni Queen O ito, possible ba na merong curse sa babing hawak niya? Sagot nga ni Kurapika oo. At in fact, nung unang araw pagpasok nila sa kwartong yan, parang may naramdaman nga raw siyang parang Nen aura malapit sa Prinsipe. Lumingon nga raw siya pero napakabilis nga raw na nangyari yon. Kaya hindi niya nga raw talaga masabi kung ano talaga yon. At wala nga raw ibang paraan kung di ang malaman ito kay Beyond Netero mismo. Pero yung condition nga raw para ma-activate ang curse na yun talagang sobrang complex. At kung mabigo nga raw siya maaaring ikamatay niya. Suicide nga raw yun kaya mas maganda kung makipag-negotiate sila kay Beyond Netero at malaman niya nga kung ano ba ang mga condition nito. Pwede niya nga raw sanang nakawin ang ability ni Beyond at alamin ang nature nito pero hindi nga
nga raw talaga ito papalayain ng Kakin at kahit si Beyond mismo ayaw lumaya. Sabi naman dito ni Bill, maaring naramdaman daw ni Kurapika ang aura ng assassin na hindi pa nila kilala o perhaps aura ng isa sa mga sundalo ng First Prince. At si Beyond naman daw mananatili sa custody ng Hunter Association until na marating nila yung new continent. Sabi naman ni Kurapika, tama nga raw yun at maaring hindi raw talaga aminin ni Beyond na sa kanya nga nang galing ang curse na yon. Sabi naman ni Bill, mukhang alam na nga rin daw ito ni Kurapika na meron ngang isang kondisyon ng certain at yun nga ang papalayain ng Hunter Association si Beyond. Maaring pumayag nga raw ito kung sakaling ang kapalit palayain siya ng Hunter Association. Sagot ni Kurapika imposible nga raw yon dahil sa yun nga mismo ang huling utos ni Chairman Netero. Sabi naman ni Bill, di ba raw ang gusto ng chairman ang makapagdala sila ng solution sa mga disaster na galing sa New World. At kung mag-agree nga raw ang both sides, pabor nga raw yun sa bawat isa. Pero sagot nga ni Kurapika, talagang imposible raw yun dahil sa bounded nga sila ng kontrata sa V5 at hindi niya nga raw pwedeng i-involve ang buong Hunter Association sa mga pangyayaring ito. Bukod dun, talagang kayang isakripisyo ni Beyond Netero ang sarili niyang laman at dugo, kaya imposibleng napakadali lamang nitong i-reveal ang details ng curse na yon. Kung sakaling mag-agree man daw ito, most likely isa nga raw yung trap. Pero sabi nga dyan ni Bill, kung ganun daw sila mismo ang maunang mag-set up ng trap. Posible nga raw yun kung gagamitin nila ang ability ni Longhi. Isama nga raw nila sa condition yung magiging agreement kay Beyond at exploit nila yung penalty kung sakaling magkakaroon nga ng breach of contract. Ang importante nga raw ang makaligtas sila at siguradong meron nga raw paraan. Biglang tanong naman dyan ni Kurapika kay Bill kung kampi ba raw ito kay Beyond Netero at bakit ba raw nito sinasabi ang mga bagay na yan. Nanginig nga dyan si Bill mga tol, pero sagot niya nga dyan hindi na raw siya kampi kay Beyond. Ayaw niya na nga raw magtrabaho kay Beyond matapos ang mga narinig niya, mga ginawa nito at mga gagawin pa nito. Yung duty at loyalty niya nga raw talagang hindi aabot ng ganong katindi. Naiintindihan niya nga raw na nasosorpresa yung si Kurapika dahil unlike nga raw sa kanya yung si Kurapika yung tipo na hindi titigil at hindi nga magbabago ang isip nito kahit na anuman yung mangyari. Okay nga lang daw na purihin siya nito pero hindi niya nga raw gusto na maging kaibigan niyang si Kurapika pagkatapos ng trabaho nila. Sabi naman ni Kurapika hindi naman daw papuri yon. Dagdag pa nga ni Bill, ngayon daw ang goal niya ang protektahan ang queen at ang prinsipe. Pero at the same time meron nga siyang doubt o hesitation sa kung ano man yung gagawin niya. Hindi raw ibig sabihin nun hesitant siyang protektahan si Queen Oito pero iniisip niya nga raw kung talagang kaya ba raw nilang patigilin ng succession war. Tingin niya nga raw talagang tutulungan sila ng Hunter Association kung gusto nilang manulipay ang restriction ng succession war. Ayaw nga rin daw ng mga taga-association ang magpatuloy ang isang bloody conflict. In fact, maaaring ang hari at ang mga contender nga lang daw ang may gusto nito. Kung magkakaisa nga raw ang Hunter Association, siguradong hindi sila mahihirapan na i-neutralize ang curse ni Beyond. Mapapahina nga nito ang monarchy ng Kakin at maglagay nga ng isang inosenteng prinsipe na mamumuno sa bagong sistema. At siguradong hindi raw tututol ang V5 kung sakaling ang goal raw nila tulungan ng isang prinsipe na hostage ng isang curse. Pwede naman daw na hindi permanente ang pagpapalaya na yun kay Beyond at pwede nga raw nilang arestuhin muli ito later. Di ba raw gusto ni Kurapika na i-prioritize nila ang sumpa na yon at kilala niya nga raw talaga si Beyond Netero. Para nga raw itong isang bata na talagang gustong gusto ang isang laro na merong pagpaplano at talagang napakagaling daw nito. Napaka-confident nga rin daw dahil sa experience niya at talagang tatanggapin daw nito ang kahit na anong challenge na ibato sa kanya at hindi raw ito tatanggi sa larong pusa at daga kay Kurapika. Siguradong i-reveal nga raw nito ang curse kay Kurapika specifically dahil sa yun nga ang susi sa mga plano niya. In fact, siguradong hindi raw nito mapipigilang magsalita patungkol sa sumpa na yun dahil sa sobrang confident niya. At yun nga raw dahil sa napakatagal at matinding pagpaplano ni Beyond. Kaya kung ganun, dapat daw talaga na magtulong-tulong ang Hunter Association para matigil ang succession war. So tingin nyo mga tol, totoo kaya talaga ang mga sinabing ito ni Bill at susundin nga kaya ni Kurapika ang pinayo nito. Anyway, sumingit nga si Queen Oito at sinabing hindi pa nga raw sinasabi sa kanya kung ano ba yung second obstacle nila. At dahil dyan, sinabi na ni Kurapika na yun nga raw ang location ng totoong Prince Wobble. Hindi niya nga raw alam kung anong pinagkasunduan nilang dalawang magkapatid at nag-decision ba raw ang dalawa na talagang dapat hindi alam ang location ng prinsipe para na rin sa safety nito. Sumagot naman ng Owa ang Reyna at sabi nga ni Kurapika dahil daw sa hindi alam ni Queen Oito kung nasaan ngayon ang totoong Prince Wobble, ang problema ang possibility na maaaring ang totoong Prince Wobble nandyan nga rin sa Blackway. Bigla-bigla nga si Queen Oito pero sabi niya nga parang hindi ka panipaniwala yon. Sabi naman ni Kurapika ang tanong paano nila papatunayan
mapatunayan na wala talaga dito sa Black Whale ang totoong Prinsipe Wobble. At siguradong hindi nga raw yun niro-roll out ng First Prince. At maring nag-utos na nga raw ito ng search campaign para hanapin ang baby. Sabi naman ni Bill, nag-inspection na nga raw ang mga ito matapos yung patayan sa lower tier, kaya at least na-verify na ng mga ito yung data at mga IDs ng mga passenger. Sabi naman ni Kurapika, tinanong niya na raw si Pion sa mga pangalan ng mga pasaherong under 2 years old, pero maring wala pa nga raw resulta dahil sa hindi pa ito nagre-reply sa kanya. Nakiusap nga rin daw siya na expand yung search parameters just in case na i-falsified ang edad ng bata. Sabi naman ni Queen Oito, mako-convince pa raw ang mga ito kung wala talagang mahanap na baby. At proof na nga raw yun na hindi talaga ito kasali sa succession war. Sabi naman ni Kurapika, wala nga raw clear pagdating sa hinala, pero maaaring ang suspicion nga raw na yun pumabor pa mismo sa kanila. Military mindset nga raw ang mga ito, kaya automatic na i-assume nila na maaaring nandyan nga sa barko ang totoong Prinsipe Wobble. At meron nga itong rights para makapag-participate. At isasama nga raw yun sa mga possibility at mga decision until mapatunayan talaga nila na wala nga talaga ito dyan. Dalawa nga lang daw yung pwedeng maging proof nila. Una ang mismong hari ang magsabi na hindi kasali ang Prinsipe Wobble. Ang pangalawa ang makita nga sa labas ng barko ang prinsipe. Ang isang araw sa mga kondisyon ng succession war ang mag-participate sa departure ceremony. Pero mahirap nga raw ng patunayan kung ang umatid ba ron ang pamangkin na yan ni Queen Oito o talagang yung anak niya. Kaya maring magsuspecha pa nga rin daw ang mga prinsipe. Ang mga prinsipe nga raw na gustong makuha ang trono siguradong yun ang magiging suspecha. Kaya siguradong ang paghanap nga raw kay Prinsipe Wobble hindi matitigil kahit na ano pang sabihin nila. At pag nakita nga ito kailangang i-verify kung sakaling kasali ba talaga ito sa succession war. At kung talagang nasa labas nga raw ng barko si Prinsipe Wobble siguradong ligtas ito. Tanong naman ni Queen Oito, paano raw kung target ito ng curse ni Beyond? Hindi nga raw nila ito matutulungan dahil sa nasa labas ito ng barko. Sabi naman ni Kurapika meron silang dalawang solusyon. Una kailangan nga nilang maintindihan ang rules ng curse ni Beyond at kailangan nilang malaman kung talagang target ba si Prinsipe Wobble. At pag nalaman nga nila na talagang target ito kailangan nilang mahanap ang anak ni Beyond na responsable. Kailangan nga nilang mapawalang bisa ang sumpa. Ang second solution naman daw ang hanapin mismo si Prince Wobble dahil parang double-edged sword daw kung nasa labas ito ng barko. Ligtas nga ito sa succession war pero delikado naman dahil sa sumpa. Kailangan nga raw talaga nilang mahanap agad ito saka sila kukonsulta ng isang non-exorcist. Dalawang solusyon nga raw yun pero yung oras nila hindi sapat. Kaya kung ganun mas okay raw na mag-focus sila sa unang solusyon at pabor nga rin daw yun sa magiging kontrata nila sa gwardya ng Fifth Prince. Pero para sa precaution magpapatulong raw siya sa Hunter Association para mahanap si Prinsipe Wobble. At dito mas lumapit nga si Kurapika kay Queen Oito at sinabing gusto niya nga raw i-verify ang huling tanong na ito. Na possible ba raw na merong something na napagkasundaan si Queen Oito at ang kapatid niya kung sakaling meron niyang ganitong emergency. Kung sakali raw na merong tao o lugar na pwede nitong puntahan kung sakali man na may mangyari. Lumuhod nga dyan si Kurapika mga tol habang sinasabi niya na meron siyang dalawang kaibigan na pinagkakatiwalaan na higit pa sa tiwala niya sa sarili niya. Guaranteed nga raw yun at talagang itataya niya yung buhay niya. Dahil walang duda ang dalawang araw na yun siguradong poprotektahan ng prinsipe. At dito talagang namanghanga si Bill mga tol kay Kurapika. At dito nagsalita na nga si Queen Oito. Bago niya nga raw malaman yung sumpa, ang alam niyang worst case scenario, pag naitalaga na nga raw ang bagong hari, siguradong huhulihin ng anak niya at execute nga raw sila pati na lahat ng mga relatives niya. At ang pag-withdraw nga raw na yun sa succession war, talagang merong kaparosahang kamatayan. Ang pag-asa niya nga lang daw sana kung sakaling manalo ang Ninth Prince. Pero ngayon daw wala nang natitira kundi ang manalangin siya para sa anak niya na hindi nga ito maabot ng sumpa. Kaya kung talagang masisiguro nga raw ni Kurapika ang kaligtasan ng anak niya, sagot ni Kurapika, marami nga raw mga hunter ang iba't iba ang mga goal, pero ang kilala niya nga raw personally talagang guaranteed na poprotektahan ng anak nito. At kasabay nga niyan mga tol, ang dalawang hunter na tinutukoy ni Kurapika ipinakita na nga rito. At yun nga walang iba kundi si Gon at Killua. Si Gon ipinapakitang nandito nga sa Whale Island at may kasama nga siyang isang batang babae. At mukhang si Noko nga yan mga tol, yung bata dyan sa lugar nila Gon. Dito naman ipinapakita si Killua mga tol kung saan kasama niya pa nga rin na nagtatravel si Nanika. At finally mga tol, after na napakatagal na panahon may-involve nga ang dalawa sa kwento. Kung ganun maring nasa labas talaga ng barko ang tunay na Prinsipe Wobble mga tol. At mangyayari nga na talagang kailangan protektahan ni Gon at Killua ang prinsipe. Siguradong ipapapatay pa rin kasi mga tol si Prinsipe Wobble kahit na nga wala ito sa barko. Dahil ang mga prinsipe hindi sigurado
kung kasali pa rin ba ito o hindi. At yun, siguradong isang tawag lang ni Kurapika mga tol, siguradong tutulong nga agad-agad si Gon at Killua. At malay natin, baka sakaling sumunod nga sila mga tol sa Dark Continent. Possible naman yun mga tol kung sakaling may masakayan nga sila, o di kaya naman gumamit sila ng accompany card galing sa Grid Island. Anyway, dito umamin na nga si Queen Oito mga tol, kung saan meron nga raw siyang relative sa mother's side niya na nagtatrabaho sa post office sa bansa ng Yamato. Una pwede nga raw silang mag-send ng encrypted letter na ibabalik nga ng postal service dahil sa wala itong address. At ang kapalit magbabayad nga sila ng return fee. At babalik nga sa kanila ang letter na yun na meron ng address mula sa Yamato. At hindi nga raw ito mag-iiwan ng record ng delivery process. At yung method nga raw na yun ang kailangan nilang gawin. At dyan nga mga tol, sinasabing 49 days na lamang ang natitira sa Succession War. So good thing mga tol na talagang sinabi na nga ni Queen Oito ang paraan sa kung paano nila malalaman ang location ni Prinsipe Wobble. Ligtas nga yun dahil ibabalik nga lang sa kanila yung mismong sulat na galing mismo sa kanila at wala nga itong magiging records. Pero dapat siguro hindi sila Kurapika ang gumawa ng sulat na yon dahil sa siguradong may matatalino ang mga prinsipe ang makakahalata sa kanila. Anyway, ayun nga mga tol ang kabuuan ng chapter 440 ng Hunter x Hunter. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video ito, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!